Sa Senate naman, kaugnay pa rin po niyang ratified budget. Para sa 2026, meron daw pabor pero marami rin yung tutol. Alamin po natin mula kay mobile journalist Marymon Reyes. Marymon, hi! Bok, Mase, Jovi, good evening. Kaninang around 3:24 p.m. dito sa Senado, ratified na yung Bicameral Conference Committee report at yung ilang mga senador na physically present dito, karamihan sa kanila, affirmative yung vote nila pero may mga strong reservation. Yung ilang mga nagbahagi ng kanilang reservation, sila Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Senator J.V. Ejercito, Senator Risa Ontiveros, Senator Loren Legarda. And umiikot yung reservations nila. Una, doon sa maifip na funding, ang sinasabi dito ni Senator JV, mas maganda mailaan ito in the long run, ma-dissolve, mabigay talaga sa PhilHealth or mas palakasin yung Universal Healthcare Law, kasama na dyan yung zero balance billing sa mga ospital. Kanila Senator Risa Ontiveros, kanila Senator Ping, ang sinasabi nila dito, still on the approved over 243 billion pesos na unprogrammed appropriations at sinasabi dito ni Senator Ping na siguruhin na hindi ito magagamit for political patronage and well, yung iba pa sa mga senador kasi narinig natin kanina, kasama na dyan yung dalawang bumoto naman against the BICAM report. Kasama na dyan si Senator Rodante Marcoleta na kinwestiyon yung effectivity ng mga ayuda projects. Though ang sinasabi niya, gusto niyang matulungan ang masa pero kini-question niya yung effectivity nitong mga programa. For Senator Robin Padilla naman, ang sinasabi niya, meron pa raw ilang mga alokasyon na hindi pa raw clarified, hindi pa raw klaro yung pinatutunguhan nito. Maging yung ibang mga probinsya rin daw sa Pilipinas, hindi rin daw na paglalaanan ng sapat na alokasyon. For example, ang Mindanao region, sabi dito ni Senator Robin, over 15% lang daw ng budget ang nailaan. And ang sinasabi rin kayo ni Senator Robin, parang maganda rin daw sanang pag-aralan kung sakaling kailangan bang baguhin sa konstitusyon yung papel ng legislatura pagdating sa pag-aamyenda ng panukalang pondo, lalo pat nakikita raw ng mga tao ngayon na nagagamit ito at naaabuso. Okay, pero Marymon, kasi yung ibang binanggit mo, for example, si Ping Lacson tsaka si Risa Ontiveros, they have reservations with the GAB pero they still voted in favor. So, among the reservations, yung unprogrammed appropriations saka yung ayuda funds na seemingly pork barrel. But I suppose when they voted in favor of the GAB, do I get this right? They think na hindi na ganon kagrabe ang problema dito sa dalawang isyong ito na they still voted in favor of the GAB? Na override ng need for a budget itong concerns and reservations nila. Bok, yung sinasabi kasi dito ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian, focused on human development, on health and other priorities itong 2026 national budget. Yan yung sinuportahan nitong mga senador na nabigyan daw ng tamang pansin at atensyon, especially yung health sector, yung education sector, maging yung NDREAM fund, yung NDRM fund, nabigyan din ito ng mataas na pondo. At ito yung dito natuwa si Senator Risa. Okay, kasi last year, kasi last year, kaya siya bumoto against it kasi walang government subsidy for PhilHealth sa health. So ngayon, dahil malaki na yung nailaan dito, over 100 billion pesos, kaya mas natuwa rin ngayon ang senadora sa panukalang pondo. Ang sinasabi naman dito ni Senator Win, meron namang special provisions at mga safeguard na in-establish para masiguro na literal na sinasabi nila, kampante nilang sinabi, even ni Representative Swansing, na pork barrel free at malinis daw talaga ang panukalang pondo. Yung unprogrammed funds, targeted yung alokasyon nito. So AFP modernization, ang sagip zero ang allocation dito. Kaya ang sinasabi ni Senwin, yung unprogrammed funds, meron itong patutunguhan, hindi raw siya lump sum funds lang, tulad sa nakaraan. Pero kasi yung the way they define pork barrel is walang lump sum funds. I mean, lump sum funds ang pork barrel as per their definition. But I think the pork barrel has changed over the years. Now, when we talk about pork barrel, we're referring to government money being used to buy patronage. That's why pag pinag-uusapan natin yung mga ayuda, whether it's AKAP, AIX, o ano man, o MAIFIP. Or the simplest program na merong mukha nila. It's being referred to as pork barrel kasi parang mamakaawa ka sa mga congressman, senador para bigyan ka. Pipila ka, gano'n. So, I understand they're saying na may general provisions na hindi na pwedeng pumapel sa mga tarpaulin yung mga legislators. Pero hindi lang naman yun eh.
meron ding guarantee letters na nandyan pa rin. Kukuha ka ng endorsement kay congressman, kay senador, para ibigay doon sa ospital para mabigyan ka ng gamot. It still goes back to that na magmamakaawa kay congressman. And that is, by our new definition of pork barrel now, that is pork barrel. Yeah. Tama. At yun yung sinasabi naman ni Senate President Tito Soto, meron sila anti-EPAL na provision na lahat-lahat na bawal na ang involvement kahit na sinong politiko sa distribution nitong mga financial aids. So, tarpaulin yung mukha nila, even yung jingle nila, bawal. But that's sa distribution. Presence. Sa distribution. On distribution, Yan sa mga yes. gymnasium, yung mga nagbibigay ng ayuda, yon. Pero nga, yung mga guarantee letters, that is before the distribution eh. Oo. Yun nga, Buk, ang sinasabi rin dito ni Senwin, though hindi kasi deliberately stated doon sa special provision na yung guarantee letters ay prohibited, pero sakop naman daw lahat ng involvement ng politiko pagdating dito sa mga distribution. Pero maglalabas daw ng kanya-kanyang pulisiya itong mga ahensya para lang masuportahan yung anti-EPAL na provision. And ang sinasabi rin dito ni Senator Sherwin, kasi kanina nakapanayam siya ng media, sabi niya maging siya daw, may mga lumalapit sa kanya, humihingi ng tulong, ine-endorso niya raw ang mga ito. And kung sasabihin ng ospital o ng DOH na mabibigyan ito ng tulong, edi okay daw. Kung hindi, edi hindi raw. And sinasabi niya kasi, it's also one way of helping people daw yung guarantee letters. So, lalo na raw para sa kanya, sa mga taga Valenzuela, kaya yun yung nakikita niya doon. Pero still, as much as possible yung tinitina nila for the implementation sa mga susunod na taon, wala nang political na figure na makakasama sa distribution. But the guarantee letters stay pa rin, if I get you right. So, Well, so far nandun siya kasi hindi siya deliberately stated na walang guarantee letters na dapat. Saka he sees the need for them. Sabi mo nga, sabi niya kailangan pa rin. Yeah. So, okay. Merrimon, thank you. Sorry, minamadali kami ng producer. sorry Pero po. thank you. Thank you. Ginagabi ka rin dyan. Thanks, Ginagabi Merrimon. kita. Para Sabihin ko mag-isa lang- na nga si Merrimon doon sa Sabihin Senate. lang natin na yes, parang merong need pa rin para doon sa mga programang gano'n para matulungan yung mga kababayan natin. Pero mga kababayan, pag kayo kumuha ng gano'n, huwag niyo isipin ang utang na loob niyo yon sa mga politiko. Pera natin. Pera natin yun. And we should move away from that Yes. Pipila ka sa... Kasi ano bang meron ng congressman at senador na sila pa magde-decide kung ikaw ay karapat-dapat bang makakuha ng tulong? Correct. Diba? That is not in their job description. That is not in their specialization. Hindi naman sila doktor. Hindi naman sila social worker. Bakit sila nakakapagsabi na, ikaw kailangan mo yung tulong? Yeah. That's true. Agree. Pero kung sakaling talagang hindi na maalis yan, basta hindi niyo utang na loob sa kanila yan, ha?